layuan mo ang aking asawa dahil ako ay magkakaroon na ng anak. Ayun naman ang pakiusap. Di ba ang hirap? Yung mismong asawa na ang nakikiusap sa aking kaibigan, kaya yung kaibigan ko, parang nakurot din siya. Parang bilang babae, sabi niya pala sa akin, naiintindihan niya yung pakiusap ng magiging isang ina. Hello mga ka-idol, ayan, bagong umaga, bagong pag-asa, ayan, nandito naman si Labore Team, kumakatok sa inyo mga pintuan para tayo ay magkakwentuhan mga kakumars, ayan, kamusta po kayo, heto, nandito na naman ako maghahatid sa inyo ng iba't ibang mga kwento na nalakap ni Heart, ayan, kamusta Heart, sana nasa mabuti kang kalagayan, ayan, syempre si Labore Team ay natutuwa na palagi kang kausap, pinakikinggan ang mga kwento na iyong binabahagi Heart. Kaya naman, handang-handa na ang ating mga kakumars at mga kakupars na pakinggan ang ating mga istorya. Ayan, si kakumars, mga ka-idol, ayan, ay nakilala natin sa ating trabaho. Ayan, sila ay nagmahal ng ating kaibigan at sila ay nagsama. Mga kakumars, ayan ang ating pag-uusapan na tungkol sa paasa. Ang salitang paasa ay marami ang ibig sabihin. Ikaw ba ay nasubukan mo na bang umasa o nasubukan mo na bang pinaasa ka kumars? Ayan, kung ano aking mga sinasabi malrito, pakinggan nyo sa alam ko ay makakarelate po ang lahat. Ayan, ang kwentong ito mga kakumars ay aking kaibigan, kwento ng aking kaibigan, yun nga ang ating ibig sabihin, kwento ng ating kaibigan at naging bahagi tayo doon, yung pagtatanan kasi nila Heart, nandun si Labore Team, oo, yung wala pa tayong naiintindihan, nung mga panahon na yon, syempre, sinamahan natin sila na magtanan, o sinamahan natin yung kaibigan natin na magtanan, ang hirap ng sitwasyon na yun, sabi nila, huwag kang maingay Labore Team, magtatanan kami, ayan, hadlang kasi yung pamilya ng babae sa lalaki, ayan, yun na nga Heart, sila nagtanan kasama ako na walang kaalam-alam. Siyempre bata-bata pa tayo, sinamahan natin ang ating kaibigan na magtanan hanggang sa nabuntis. Ayan, nabuntis ang ating kaibigan, hindi umuwi umuwi na lang siya pala nung pang-apat na buwan na niya. Doon na niya sinabi sa kanyang pamilya na siya ay mag-aasawa. Pero ito na nga ang nangyari. Hindi natanggap ng kanyang nanay ang kanyang ginawa. Kaya naman, minabuti niya na umalis sa kanilang bahay. Alam mo ba yun? Nakita ko rin yung kasi nung time na yun, sinamahan ko siya na umuwi. Actually, nandun sa Labore Team. Sabi ko, 4 na buwan ka nang hinahanap ng pamilya mo. Marapat lamang na mag-ipaalam mo na ang sitwasyon mo. Sabi ko sa aking kaibigan. Ayan, yun naman talaga ang ginawa. Umuwi, sinamahan natin at nagpaalam na mag-aasawa. Syempre akala ng magulang na mawala siya, di ba? Pinablatter pa ang ating kaibigan. Pinaghahanap ng kapulisan. Alam mo ba yun, Heart? Oo, pinaghahanap siya ng 4 na buwan dahil, ayun, Diyos ko, nagtanan nga, tapos natakot umuwi kasi mahigpit kasi mga magulang ni kakumars. Kaya natatakot na magsabi yung nag-asawa, tapos nabuntis nga, tapos siya pa ang inaasahan ng pamilya. Kaya ito na ang drama, di ba? Nung sinabi namin sa kanyang ina, nagpaalam ng aking kaibigan na siya ay buntis ng 4 na buwan, nagalit ang kanyang ina. Siyempre, sinong nanay ang hindi magagalit sa pasorpresa ni kakumars? Siyempre, yung pagdating, bola. Malaki na yung tiyan niya. Parang nakikita ng buntis, di ba? Halata na. Kaya sabi ng nanay, Ganon. Nandun po tayo, natakot po si Labore Team sa naging reaction ng kanyang ina. O, siyempre, yung kaibigan ko, pa-emote, nag-iiyak. Sorry ma. Gumaganon siya, syempre. Bilang kaibigan, hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak sa nakita kong eksena. O syempre, para nagigilty din ako kasi nga, hindi ko naman, kinonsinti yung kaibigan ko. Marami din ako mga advice. Sabi ko, alam mo, umuwi ka. Kasi sa akin tumira, umuwi ka na kasi hinahanap ka na ng mga magulang mo. Pinaghahanap ka na ng mga kapulisan. O diba? Idinamay ang kapulisan mga ka-idol. Yun na nga, nakinig ang ating kaibigan, umuwi, sinamahan natin. Pinaalam ang kanyang kalagayan na siya po ay mag-aasawa.
mag-asawa na. At hindi niya pinakilala ang kanyang boyfriend, oo. Kasi nga, nauuna yung pag-iisip niya na baka daw bugbugin, baka saktan yung boyfriend, ganon. Kaya hindi mo na niya dinala sa kanilang tahanan. At ito na nga, sa kanyang pagpapaalam o sa kanyang sitwasyon mga kakumars, syempre nagulat ang nanay, umiyak ang nanay, nagalit ang nanay, ipinagtatapon ang mga platong hawak-hawak. Diyos ko, muntik nang mabato si Liabori. Totoo po yan. Pero, ito makinig kayo mabuti, pero ang tumama sa akin ay hindi siya malaking planggana, isang balde kasi maglalaba ang nanay niya. Sabi ko, anong pinaggagawa ninyo mga anak ko? Sunod-sunod kayong nagsisipag-asawa. Parang na-stress ang nanay, naawa ako, nay. Pinayuhan ko po ang kaibigan ko na wag pong magtana, na idaan po sa tama. Para naging biktima lang po sila Bority. Para isinama lang ako, tapos sa akin pa sila tumira, di ba? Syempre, bilang kaibigan, hindi tayo nagkulang na payuhan ang ating kaibigan. O, umuwi ka na, ipaalam mo sa magulang mo yung ginagawa nyo. Para kaso nagmatigas sila, natatakot sila sa mga magulang. Syempre, sila po yung inaasahan, nag-aaral pa, at higit sa lahat, sa part ni Kakumars, sunod-sunod silang nagsipag-asawa ng kuya niya, ng ate niya, tapos siya, sinundan niya. O diba, parang hindi niya kayang makita ang kanyang ina na umiiyak, pero ito nga, sitwasyon na ito, sabi niya, sorry ma, sabi niya ganun. Syempre, parang bilang anak, bilang kaibigan, nasasaktan tayo sa nakita nating sitwasyon ni nanay. Ayan, nay, Diyos ko, ako na po ang humihingi sa inyo ng paumanhin sa nagawa po ng anak nyo. Alam ko matagal na panahon na ito, pero nandito po sa puso ko yung alaala ng aking ng kaibigan ko na yan. Kasi nga, hanggang ngayon po ay magkaibigan pa rin kami. And kapag binabalikan namin hard, yung sitwasyon na ito, nagtatawanan na lang kami. Pero syempre, pagka siya na yung nagkukwento na parang nagsisisi naman siya sa ginawa niya, pero hindi siya nagsisisi na nagkaroon siya ng anak. Ayun naman talaga ang mahalaga, heart, yung hirap na dinanas mo sa unang anak niya, nandun lahat yung alaala, yung paano niya sasabihin sa magulang, paano siya nagmahal, paano siya labanan, lahat nandun sa anak sa tuwing nakikita niya. Pero ito ang kwento, heart, nakakalungkot, diba? Hindi sila nagkatuluyan ng aking kaibigan dahil nung mabuntis na siya bago manganak ay pinuntahan siya ng isang babae sa aming trabaho at nagsasabing, asawa ko ang kalaguyo mo. O di ba, ang sakit pakinggan, pero ito po talaga ang nangyari. Yung kaibigan ko, habang kami ay nasa trabaho, biglang may dumating na babae sa aming harapan at nagsabing, ang asawa ko ang kinakasama mo, ang nilalandi mo, sabi niya ganun. Nasurpresa si Kakumars, nasurpresa ang aking kaibigan, syempre nasurpresa din ako sa sitwasyong ganun. Kaya umasa siya na napipiliin siya ng kanyang jowa, ang kanyang boyfriend na bumuntis sa aking kaibigan. Pero ito na nga mga ka-idol, kasal pala si Kakupars sa kanyang girlfriend, sa asawa. Kasi hindi naman kasi sinasabi na may asawa na siya, di ba, heart? Ang sinasabi niya ang pinapakita lang ni Kakupars, single sila pareho, pero linggid sa aming kaalaman, nakasal na pala itong si lalaki, si Kakupars. Ayan, Diyos ko, syempre, uminit ang ulo ni Kakumars. 700 over 600 ang kanyang dugo, di ba? Lumundag ang bata sa kanyang sinapupunan. Actually, nung nalaman ni Kakumars yung sitwasyon na yan, ay 8 months, due date na next month, parang ganun. Hindi ko matandaan yung saktong araw, buwan, pero ganun po yun. Malapit ng mga anak, nung malaman niya na ang kanyang boyfriend ay may pamilya na rin. At ito, take note, makinig mabuti. Ang babaeng bumulaga sa aming harapan ay manganganak na rin. Diyos ko, totoo po itong kwentong ito. Nakakagulat, diba? Na ang babaeng bumulagta sa aming harapan ay manganganak na rin. Kaya parang pakiramdam ko, ay Diyos ko, paano nangyari? Tinanong ko paano nangyari? Ano na ang gagawin? Kaya si Kakumars, yung kaibigan ko, sabi niya,
sira ulo itong kakupars mo, sabi niya gano'n. Sira ulo ang aking jowa, sabi niya gano'n. Pinaasan niya lang ako. Sana, yun nga, yung dami na niyang sinabi, siyempre nag-iiyak, buntis, nag-aalala ka sa bata, baka mamaya sa kanyang pag-iyak, ay lumabas agad-agad, hindi naman. Salamat naman at nakapaghintay ang bata, oo. Hinintay niya ang due date ng batang ito, masunurin ang bata. Kasi nga nasa nabigla siya, parang lumundag, alam mo yung sumipa ang bata sa kanyang sinapupunan. Sabi niya gano'n, ang tatay ko may asawa pala. Sabi niya gano'n, di ba ang hirap nun? Bata pa lang, naririnig na ang problema ng mga magulang. Kaya kayo, kung kayo po ay nakikinig sa aking kwento, ano lang po kayo dyan, sa mga lalaki muna, saka mga kakupars, wag po nating pagsabay-sabayin, hindi bumuntis, sabi ni Heart, hindi wag daw natin pagsabay-sabayin, bumuntis, hindi po yun. Ang tinutukoy ko ay kapag kayo ay nasa ganitong sitwasyon, hanggat maaari ay pigilan natin ang inyong mga sarili, pigilan nyo ang inyong mga sarili, mga kalalakihan, mga kakupars, o panluloko na rin yun, pinaasa nyo yung mga ibang babae na kayo ay single, kaya ibinigay ang kanyang katawang lupa sa inyo. Ayan. Ito na ang sitwasyon na ito ay napakahirap sa aking kaibigan. Nung manganganak na po siya sa ospital, hindi po dumating si Kakupars. Dahil pinigilan na siya ng kanyang original na asawa. Ayan. Syempre, bilang kaibigan, nandun po tayo, umalalay, gumabay, at higit sa lahat, sinuportan ang ating kaibigan na umasa, pinaasa, at nasaktan. Syempre, nung nanganak siya, ang dami niyang luha. Una, masaya siya dahil nagkaroon siya ng anak. Pangalawa, parang hindi pa niya tanggap yung sitwasyon na ganon. Yung naging ama ng kanyang anak ay manganganak na rin. Hindi manganganak na rin. Manganganak na rin yung asawa. Diyos ko, bakit yung si Kakupars ang manganganak, Heart? Kung ano-ano kayo pinagsasabi. Ito na ang lesson, sa mga kalalakihan. Huwag po tayong paasa ng paasa sa mga kababaihan. Kung maaari ay magmahal tayo ng isa, magmahal tayo ng sapat, wagas sa isang tao. Kung kayo po ay hindi na masaya sa isang relasyon, iwan nyo na. Tama ba? Iwanan nyo na. Huwag nyo na siyang saktan o paasahin pa, nagigigil tayo kay kay Kakupars. Pero sa puntong ito, matagal na panahon na, 20 years ago, 20 years na po ang nakakalipas, nakakausap pa rin natin ang ating mga kaibigan na ito. Malalaki na ho ang kanilang anak. Nakikita na natin na naghilom na ang bawat sugat na kanilang naramdaman sa panahong iyon. Iyon naman talaga ang mahalaga, natanggap na nila ang ganitong sitwasyon. Pangalawa, nagkapatawaran. Pangatlo, inisit na lang nila ang kapakanan ng mga ang mga bata. Ayan! Diyos ko, kung ano man po ang natutunan natin dito, namnamin po natin mga kakupars. Yun lang ang aking Heart, masakit ang masaktan, totoo yan, pero doon po tayo natututo sa sakit na ating nadarama. Ayan, sa pangalawang pagkakataon, mawais na tayong magdesisyon, wais na tayong kumilatis ng pagkakataon. Kaya, sa kwentong ito, kayo po sana ay magkaroon po kayo nakapulutan nyo ng aral. Yun na lang ang ating ibig sabihin. Kaya mga kakupars, hanggang dito na lang at napapahaba na tayo. Kaya magkita-kita tayo bukas ng umaga. Ayan. Ayun na nga, Heart, yung sitwasyon ni Kakupars, akala ko noon hindi niya kakayanin. O nakita natin na nanlumo, nasaktan. Yung umasa siya na pagkapanganak ay pakakasalan siya ng Kakupars. Pero yung sitwasyon na ito, yung bumulagta sa harapan mo, sa trabaho nyo, buntis na babae, malaki ang tiyan. Alam mo yung parang sisipa na ang bata at gusto nang lumabas. Alam mo yun, yung parang ako ang tunay na asawa. Totoo po yan. Totoo yan, Heart. Naranasan din natin, nagulat tayo, buti hindi siya, yung kaibigan ko, mabait pa rin naman yung babaeng sumugod sa aming trabaho, hindi siya nagwala, hindi siya gumawa ng dahas, nakiusap, sabi niya gano'n, ikaw ba ang babaeng ito? Sabi niya gano'n, pwede ba layuan mo ang aking asawa dahil ako ay magkakaroon na ng anak. Ayun naman ang pakiusap, di ba ang hirap, yung mismong asawa na ang nakikiusap sa aking kaibigan, kaya yung kaibigan ko, parang nakurot din siya. Parang bilang babae, sabi niya pala sa akin, naiintindihan niya yung pakiusap ng magiging isang ina. Ayan. Ang dami nating pwedeng pagkwentuhan mga kaidol, pero nabibitin na tayo ng oras. Ayan.
Dahil dyan, gaya ng aking sinasabi, hanggang dito na lang, heart. Magpaalam na tayo. Gaya ng aking sinasabi, mga kakumars at kakupars, bago umalis ng bahay, huwag kalimutang sabihan ng I love you at hagkan ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil sa iyong pag-alis, hindi nyo alam kung kailan kayo kukunin ni Lord. Ayan, Diyos ko. Ayun na nga, heart. Hindi ako maka-move on dun sa kwentong yun. Ang dami nating natutunan kahit hindi nangyari sa atin. Maraming natutunan si Kakumars. Oo. Ngayon, meron na siyang bagong pamilya din. Meron na rin siyang 3 anak. Nasa Dubai. Ayan. Masaya siya. Oo. Sa unang naging anak niya talaga, yun daw ang nagpatatag sa kanya. Siya ang nagbigay o namulat sa kanyang mga mata. Ayun yun talaga importante. Mamulat ang ating mga mata sa ganitong sitwasyon.